Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sis Vicky Susito ng CRC Calamba at nandito po tayo ngayon sa programang Tinapay mula sa Langit, ang atin pong pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po ako magpatuloy, samahan po muna ninyo ako sa isang panalangin. Aming Ama sa Langit, napagpala at dakila, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Salamat sa muli mong paggising sa amin. Salamat sa bagong pag-asa na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. At sa oras na ito, salamat din po sa pribilehiyo na muli mo akong ginamit upang makapag-share ng iyong mga salita. Gabayan mo po ako upang maipahayag ko ng maayos ang mensahe na gusto mong iparating sa bawat isa sa amin. At may apply namin sa aming buhay ang mensaheng ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang atin pong babasahin ngayon ay pinamagatang Declaration of Curses for Violating God's Command na matatagpuan sa Deuteronomy 27 verses 14 to 20. Basahin po natin. Sabi po sa verse 14, ganito naman ang isisigaw ng mga pari. Sa verse 15, sumpain ang sinumang gumagawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Sa verse 16, sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambayanan, Amen. Sa verse 17, sumpain ang sinumang gumagalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupang pag-aari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan, Amen. Verse 18, sumpain ang sinumang magligaw sa bulag. Sasagot ang sambayanan, Amen. Verse 19, sumpain ang sinumang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at byuda. Sasagot ang sambayanan, Amen. Sa verse 20, sumpain ang sinumang nakikipagtalik sa ibang asawa ng kanyang ama, sapagkat inilalagay niya sa kahihiyan ang kanyang sariling ama. Sasagot ang sambayanan, Amen. Praise God. Salamat po sa pagkakabasa ng kanyang salita. Itong mga talata mula sa Deuteronomy 27 verses 14 to 20 ay naglalaman ng mga sumpa at babala sa mga Israelita bago pa man sila pumasok sa Kanaan o Promised Land, babala sa mga taong hindi susunod sa mga utos ng Diyos. Sa mga talatang ito, binanggit ang mga sumpang kanilang mararanasan kapag di sila sumunod, tulad ng sumpain ang sinumang gumawa ng mga Diyos-Diyosan upang sambahin, sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang mga magulang, ang sinumang gumalaw sa ari-arian ng iba, ang magligaw ng bulag, ang sinumang magkait ng katarungan, at sumpain ang sinumang gumagawa ng imoralidad. At mapapansin natin na sa bawat sumpang binabanggit ay sumasagot sila ng Amen bilang pagsang-ayon sa mga sumpa at kanilang paninindigan na sundin ang kautusan ng Diyos. Sa ganitong paraan, sila ay nagtatali ng kanilang sarili sa kasunduan nila sa Diyos. Anong gustong iparating sa atin ng Diyos sa mga talatang ito? Una, may responsibilidad ang bawat isa sa atin. Ang mga sumpang ito ay hindi lamang para sa mga lider o namumuno sa iglesia, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa ay may tungkulin na maging tapat sa Diyos at sa ating kapwa. Isang responsibilidad na walang pinipili at di pwedeng ipagwalang bahala. Pangalawa, pagbabalik loob at pagpapatawad. Bagamat binanggit ang mga sumpa dito, ang mga ito ay isa ring paalaala sa atin upang magbalik loob tayo sa Diyos at magsisi sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay mapagmahal at maunawain at may pagkakataon
pagkakataon pa tayo upang magbago at magsisi upang di natin maranasan ang mga sumpa. Pangatlo, pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ng mga talatang ito na ang mga utos ng Diyos ay hindi naman mahirap sundin. Sabi nga sa John 14:15, "If you love me, obey my commands." Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya marapat lamang na ipakita rin natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ang Diyos ay nagbigay ng mga babala o alituntunin para sa ating kabutihan upang tayo maging matagumpay sa ating paglalakbay dito sa lupa. Binibigyan tayo ng Diyos ng malinaw na paalaala tungkol sa mga kasalanan at paglabag sa Kanyang mga kautusan. Isang babala upang mapagtanto ng bawat isa ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. At sa ating pong conclusion, ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya pinapayagan ang kasamaan, lalo na ang pandaraya at pang-aapi sa mahihina. Walang natatago sa Diyos kahit lihim ang isang kasalanan. Tiyak na ito'y mahahayag at may kapalit na kaparusahan. Kaya't sikapin natin na maging tapat sa Diyos at magpakita ng kabutihan sa ating kapwa. Ang Diyos ay di nagbabago at ang pagsunod sa Kanya ay may pagpapala. Kapag tayo ay sumunod, tayo ay magkakaroon ng matatag na buhay, puno ng pag-asa at biyaya. Ngunit kapag tayo ay lumihis sa Kanyang daan, magiging sanhi ito ng sumpa at mga problema, mga pagsubok at paghihirap sa ating buhay. Muli nating tandaan, ang pagsunod sa Diyos ay may pagpapala, ngunit ang pagsuway ay may sumpa. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa mensaheng ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Tunay nga po na ang bawat mensahe mo ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay. Nawa po ito ay may apply namin sa aming buhay at patuloy na sumunod sa iyong kalooban, sa iyong mga kautusan upang magbigay kaluguran sa inyo ang lahat ng aming ginagawa dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, at pinapanalangin din po namin sa inyo ang nalalapit na local election. Nawa po ay ito ay maging mapayapa at maiwasan ang karahasan. Turuan mo po ang bawat mamamayang Pilipino na maging mapanurit sa pagpili ng kandidatong aming iboboto. Muli po, salamat at patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan sa maghapong ito. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa umagang ito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga. Inaanyayahan ko po kayo na i-share, like, and subscribe ang video ito upang marami ang makakilala sa ating Panginoon at makasaliksik ng kanyang mga salita. Thank you po and God bless everyone.